Eto mga idol, siya ay isang high flyer big man na power dunker sa NBA. Marami ng mga big man ang pinosterize nito mga idol. Ikaw ba namang may height na 6'9" na may 35.5 vertical jump ay talagang magdadalawang isip ka na sabayan ng player na ito? Well, gaano nga ba kalakas maglaro noon ang prime Blake Griffin na 6-time NBA All-Star, Rookie of the Year at 1-time NBA Slam Dunk Champion? Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kanyang kwentong basketball. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Simulan natin ang kanyang kwentong basketball sa kanyang collegiate basketball year. Nagkolehiyo itong si Griffin sa University of Oklahoma na kung saan 2 taon lang siyang nanatili dito. Freshman pa lang ito noon mga idol ay nagpakitang gilas na agad ito sa kanyang koponan. Athleticism at high flyer ang hawak na alas nito sa paglalaro ng basketball. 14.7 points per game at 9.1 rebounds per game ang kanyang naipamalas na stats sa kanyang freshman year. Ngunit mas sumangat ang kanyang stats sa kanyang pangalawang taon or sophomore year. Tumalon ito sa 22.7 points per game at 14.4 rebounds per game. Bukod sa kanyang magandang stats, naging kaaya-aya din sa mga NBA scout noon ang taas ng kanyang talon at ng kanyang mga power dunks. Kaya naman dahil na din sa kanyang magandang performance at napahangang mga NBA scouts ay nainganyo agad itong si Griffin na tumalon na agad sa pinakamalaking liga ng basketball, ang NBA. Kaya 2009 NBA draft nang pumasok na nga ang 6'9" power forward na si Blake Griffin sa NBA. Siya noon ang first overall pick na pinili ng koponan ng Los Angeles Clippers. Marami siyang nakasabayan noon na superstar na ngayon sa liga mga idol. Sila DeMar DeRozan, James Harden at ang greatest shooter of all time na si Stephen Curry. Marami ang umabang noon ng mga basketball fanatics, lalo na ang mga fans ng Clippers sa magiging laro ni Blake Griffin mga idol. Katunayan, bago magsimula ang kanyang rookie season ay nakapaglaro muna ito sa Summer League na tinanghal siya noon bilang Summer League MVP. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari mga idol, bago magsimula sana ang kanyang rookie season ay na-injured pa itong si Blake Griffin sa kanilang final preseason game. Nagkaroon siya ng stress fracture sa kanyang kaliwang tuhod, kaya dahil dun ay dinelay ang kanyang debut game at pinagpahinga muna ito ng 7 weeks. Ngunit dahil hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang injury at kailangan na ding operahan nito ay ni-ruled out na nga siya for the rest of the season. Kaya ang 2010-2011 season ay ang kanyang magiging rookie season. Dahil sa pagka-delay nga ng kanyang paglalaro sa liga ay ganun na lang ito ka-excited maglaro mga idol. Dahil sa kanyang rookie season nang magpakitang gilas agad ito sa liga, para bang pinapatunayan niya noon mga idol na deserving siya sa pagiging first overall pick. Well, hindi naman nabigo noon itong si Griffin dahil mamaw na performance agad ang kanyang pinamalas. Ito'y matapos siya mag-average sa kanyang rookie season ng 22.5 points at 12.1 rebounds per game. Kaya dahil sa magandang performance niyang ito, walang duda mga idol na siya ang tinanghal noon bilang Rookie of the Year. Hindi lang yan dahil nakasama na din siya agad noon sa NBA All-Star Game. At sa All-Star Game din na ito nang maging participant siya sa NBA Slam Dunk Contest. Naging fan favorite siya noon mga idol dahil sa kanyang mga explosive dunks at dahil na rin sa kanyang mga pakulo. Kaya siya din noon ang itinanghal bilang 2011 NBA Slam Dunk Champion. Ngunit sa kabila ng kanyang mga achievement na nakuha sa kanyang rookie season ay hindi naman naging maganda ang tinakbo ng kanilang regular season game. Ito'y dahil sa wala pang nakakatulong si Griffin noon sa koponan noon mga idol. Hindi pa kasi ganung kalakas ang roster noon ng Clippers sa season na yon, kaya tinapos nila ang kanilang regular season noon sa record na 32 wins and 50 losses na 13 spots sa West. Kaya bigo ang Clippers noon na makapag-qualified sa playoffs. 2011-2012 season naman ay ang simula ng Lob City era sa Clippers noon mga idol. Well, bakit nga ba ito tinawag na Lob City era ng Clippers? Well, dahil ito sa mga alley-oop pass ni Chris Paul sa mga powerful dunk ni Griffin mga idol. Nagmimisto lang entertainment para sa mga fans noon kapag nagkakaroon na ng mga alley-oop plays si Paul at Griffin. Well, kabilang na nga din dyan si DeAndre Jordan dahil sa season na ito mga idol nang ma-acquire ng Clippers noon ng point guard na si Chris Paul. Dahil nga sa pagkaka-acquire ng Clippers kay CP3 ay naging maayos ang laruan ng koponan ng Clippers noon dahil kilala naman natin itong si CP3 sa kanyang dekalibreng paggawa ng mga play. Samantalang mas gumaan naman ang responsibilidad ni Griffin noon mga idol dahil may mahusay na silang facilitator sa kanilang koponan. Malaki ang improvement ng Clippers sa season na ito mga idol dahil kung last season ay hindi sila nakapasok sa playoffs, sa season namang ito mga idol ay pumwesto sila sa 5th spot sa West kaya nakapag-qualified sila noon sa postseason game. Malaking tulong nga sa pagpasok nila
nila ay itong si Griffin na nag-average noon ng 20.7 points per game at 10.9 rebounds per game. Well, sa mga pagkakataong ito ay malaki talaga ang tsansa para sa Clippers mga idol para umabot noon sa NBA Finals dahil sa first round ng playoffs noon ay tinalo nila ang Memphis Grizzlies. Ngunit pagdating ng semifinals ay nakaharap agad nila noon ang nagahari sa West na nakapwesto sa first seed ang San Antonio Spurs. Hindi nakapalag dito ang Clippers sa pader na koponan noon ng Spurs mga idol dahil winalis sila noon sa semifinals ng playoffs. 2012-2013 season dahil nga sa solidong performance ang nabibigay na serbisyo ni Blake Griffin sa Clippers ay hindi na siya noon pinakawalan dahil binigyan agad siya noon ng $95 million contract extension para manatili sa koponan. Isa na kasi si Griffin noon sa mga core player ng Clippers. Sa season ding ito nang dumagdag sa roster nila ang mga star player na sila Chauncey Billups, Grant Hill, Lamar Odom at Jamal Crawford. Solidong roster ang mayroon noon ng Clippers mga idol. Kaya sa season ito ay gumanda ang takbo ng regular season ng Clippers. Mas lalong lumalim din ang chemistry noon ni Griffin at CP3 na may nakakatulong pang ibang star player kaya tinapos nila ang regular season noon sa record na 56 wins and 26 losses na pang 4th seed sa West. Sa season ding ito noon mga idol nang nagawa ni Griffin ang through the legs alley-oop pass na galing kay Jamal Crawford na tinapos naman sa windmill dunk. Isa nga ito sa mga hindi makakalimutang dunk ni Griffin, ngunit sa kabila naman ng kanilang solidong roster noon ay kamalasan naman ang kanilang inabot sa playoffs nang talunin sila noon ng Memphis Grizzlies sa first round ng playoffs. 2013-2014 season naman na magkaroon ng rebuilding ng roster ang Clippers mga idol. Tinanggal na noon sila Grant Hill, Billups at Odom at dahil sa nangyari nga sa kanila last playoffs ay pinalitan din noon ang kanilang head coach. At sa season ito nang inacquire nga nila si Doc Rivers. Well, pagdating kay Doc Rivers noon mga idol ay ginawa nga niyang number 1 scoring option itong si Blake Griffin. Well, hindi naman nagkamali noon si Doc Rivers mga idol dahil pinatunayan naman ni Griffin ang kanyang kayang gawin sa opensa dahil nag-average siya sa season ito ng 24.1 points per game at 9.5 rebounds per game at nakapag-record sila noon ng 57 wins and 25 losses sa regular season na kasalukuyang 3rd seed sa West noon. Ngunit sa kabila nga ng pagiging halimaw ni Griffin sa regular season game ay hindi may tatangging maalat ito pagdating sa playoffs mga idol. Nakaabot pa rin naman sila sa semifinals na kung saan nilaglag nila ang Golden State Warriors sa first round. Ngunit sa semifinals nang nahirapan ng Clippers pataubin ang Houston Rockets na pinamumunuan noon ni James Harden at Howard. Tinalo nga sila nito na umabot lang sa Game 6. Talo naman tayo sa 2017-2018 season. Sa season na ito nang opisyal nang magtapos ang era ng Lob City sa Clippers mga idol dahil during off-season nang matrade na si Chris Paul papuntang Houston Rockets at hindi rin tumagal sa kalagitnaan ng season nang matrade na rin itong si Blake Griffin papuntang Detroit Pistons. Ganun pa man ay nakinabang naman si Griffin dito mga idol dahil maliban kay Andre Drummond na solido rin sa paint noon ay si Griffin lamang ang may kakayanang maging shot maker para sa Pistons. Kaya sa season na ito na mag-average siya ng 21.4 points per game at 7.4 rebounds per game. Ngunit sa kanyang unang season sa Pistons ay bigo silang makapag-qualify noon sa playoffs. 2018-2019 season ay ang pangalawang season ni Blake Griffin sa Detroit Pistons. Sa season na ito nang mas naging komportable nga noon si Griffin sa laruan ng koponan. Katunayan ay sa season na ito nang matala niya ang kanyang career high in points in a single game. Nangyari yan noong October 23, 2018 kontra Philadelphia 76ers. Overtime win nga ito mga idol na kung saan nagtala si Griffin ng 50 points. Masasabi nga natin na ang season na ito ay ang best season ni Blake Griffin statistically dahil nag-average siya ng kanyang career high 24.5 points per game. Pasok naman ng Pistons sa playoffs noon mga idol bilang 8 seed sa East. Ngunit sa mga panahon na yon ay nagkukulang ang Pistons sa playoff experience. Tanging si Griffin lamang ang siyang kumakana noon mga idol. Ngunit hindi nga ito sapat para maitawid niya ang koponan sa semifinals ng playoffs dahil winalis sila noon ng Milwaukee Bucks. 2020-2021 season ay ang last season ni Griffin sa koponan ng Pistons dahil mid-season nang matrade dito papuntang Brooklyn Nets. Dito nakasama niya ang mga superstar na sina Kevin Durant, James Harden at Kyrie Irving at nakasama niya muli si DeAndre Jordan. Sa edad na 31 years old ay hindi na nga ganun ka-eksplosibo si Griffin at sa mga pagkakataon nga na yun ay bench at role player na lamang si Griffin sa koponan. Nakapag-average pa naman siya ng 11 points per game at 4.9 rebounds per game. Malaki sana ang
chance niya rito na makasungkit ng kampiyonato mga idol dahil meron siyang mga kakamping mga superstar. Pasok sila noon sa playoffs mga idol at tinalo pa sa first round ang solidong koponan noon ng Boston. Ngunit sa semifinals nang magkaroon sila ng napakagandang serye versus Milwaukee Bucks na umabot pa sa Game 7. Sa kasamang palad mga idol, natalo sila ng Bucks sa Game 7 kaya bigo pa din itong si Blake Griffin na makasungkit ng kampiyonato. 2021-2022 season ay ang last season ni Griffin para sa koponan ng Brooklyn Nets. Disappointing season ito para kay Griffin at Nets mga idol dahil nadali sila sa season na ito ng sandamakmak na injuries. Bihira lang ding nakalaro ng magkakasama ang core ng Nets noon na sina KD, Harden at Irving dahilan upang bumagsak sila sa 7th seed. Well, sa mga pagkakataon na yon ay kailangan nilang maglaro para sa play-in tournament mga idol. Well, nakapasok pa rin naman sila sa playoffs. Ngunit sa first round nang mawalis rin kaagad sila ng Boston Celtics. 2022-2023 season ng present season nga natin ngayon mga idol. Sa kasalukuyan ay sa koponan ng Boston Celtics nga naglalaro itong si Blake Griffin. Sa kanyang 26 games played ay nabibigyan pa naman ito ng 14.4 minutes playing time per game na may ambag na 4.9 points per game. Ngunit di na nga gaya ng dati mga idol ay ginagawa na lang siya ngayon na reserve ng koponan. Sa season ito mga idol ay 33 years old na itong si Griffin pero malaki nga ang tsansa na bago ito magretiro ay makakasungkit ito ng kampiyonato dahil sa ngayon ay number 1 seed ang Boston Celtics sa East na posibleng makarating sa NBA Finals at posible ding magkampiyon. Kaya yan ang aabangan natin mga idol. Well, kayo mga idol, isa rin ba kayo sa namangha noon sa mga power dunks ng high flyer na si Blake Griffin?